Wala nang nangyayari sa amin ng partner ko, kaya wag niyo sana akong husgahan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko ititigil tong kasalanan kasi ako mismo ang nagsimula. Isa akong casino dealer, 26 years old. May 2 taong gulang akong anak, may live-in partner ako na dati ay construction worker. Masipag, tahimik, at pangarap niya talagang makapagpatayo ng sarili naming bahay balang araw. Pero nagbago ang lahat nang maaksidente siya sa trabaho. Isang maling tapak, isang iglap na pagkadulas, at parang kasabay noon, nadulas din ang direksyon ng buhay namin. Simula noon ako na ang tumayong haligi ng pamilya. Ako ang nagtatrabaho. Ako ang nagdala ng pera sa bahay. Kasama namin ang mother-in-law ko na siyang nag-aalaga sa anak namin at tumutulong sa pag-aalaga sa partner ko. Mabait siya sa akin. Wala akong masabi. Hindi naman kami naghihirap. May padala ang kapatid ng partner ko mula sa abroad. Nakakabayad kami ng renta, may pagkain sa mesa, may gatas ang anak ko. Pero kahit kompleto sa material na bagay, may kulang. Isang bagay na hindi nabibili ng pera. Isang bagay na hindi madadala ng remittance. Isang bagay na tahimik kong hinahanap gabi-gabi. Yung lambing, yung pagiging kami, yung pakiramdam na may asawa ka, hindi lang kasama sa bahay. Noong bago pa lang kami parang laging may spark. Isang tingin lang, nagkakaintindihan na. Isang yakap, parang may apoy. Hindi man perpekto ang buhay namin, pero ramdam ko na gusto niya ako. Ramdam kong babae ako sa paningin niya. Minsan nga, kahit pagod siya sa trabaho, maglalambing pa rin siya. Kahit simpleng hawak ng kamay, may kusunod na kwentuhan, tawanan, lambingan. Parang bagong kasal kahit hindi naman kami kasal. Pero nang maaksidente siya, unti-unti, nawala yun. Sa umpisa, naiintindihan ko. Masakit ang katawan niya, nahihirapan siyang gumalaw. May mga gabing nakikita ko siyang nakatulala sa kisame. May mga araw na iritable siya, tahimik, o biglang mainitin ang ulo. Hindi lang pala katawan niya ang nasugatan, pati ego niya, pati pride niya bilang lalaki. At ako, tahimik lang, nag-a-adjust, nagpapakatatag. Pero habang tumatagal, may parte sa akin na parang namamatay. Kapag tulog na ang lahat, doon ko nararamdaman ang bigat. Katabi ko siya pero parang ang layo. Nasa iisang kama kami. Pero parang may pader sa gitna. Sinubukan kong mag-initiate minsan. Pero ramdam ko ang pag-iwas niya. Ramdam ko ang hiya niya. At sa tuwing napapansin kong nahihirapan siya, ako pa ang nakakaramdam ng guilt. Hanggang sa tumigil na rin ako. Doon nagsimula ang lungkot. Hindi ko akalain na darating ako sa punto na sarili ko na lang ang kausap ko gabi-gabi. Para lang maibsan ang kulang, pero kahit anong gawin ko, may hinahanap pa rin ako. Hindi lang physical, kundi yung pakiramdam na gusto ka, na hinahanap ka, na importante ka. Hanggang isang araw may regular customer sa casino. Mas matanda sa akin, desente manamit, maayos magsalita, hindi bastos tumingin. Noong una, simpleng usap lang, kamustahan, compliment, hanggang sa naging mas personal ang mga tanong. Pagod ka na ba? Okay ka lang ba sa bahay? Parang may dinadala ka. Hindi ko alam kung paano niya nabasa sa mukha ko ang pagod. Isang gabi, inalok niya akong kumain sa labas. Tumanggi ako, pero umulit siya. Hanggang sa isang araw, sumama ako. Doon nagsimula. Hindi kami kinakapos sa pera, pero inaalok niya ako ng tulong. Para sa anak mo, sabi niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Boredom ba, curiosity, o yung pakiramdam na may taong interesado sa akin.
Nang mangyari ang hindi dapat mangyari, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Ang alam ko lang, sobrang namiss ko yung pakiramdam na hinahangaan ako, na gusto ako, na may lalaking nakatingin sa akin na parang ako ang mundo niya kahit sandali lang. Akala ko isang beses lang, pero naulit at naulit. Hanggang sa nagsisinungaling na ako sa partner ko. Sinasabi ko may overtime, may extra shift, may training. Pero ang totoo, may ibang buhay akong tinatakbuhan. Hindi ko masabing mahal ko yung lalaki. Alam kong hindi niya ako mahal. Pampalipas oras lang ako sa kanya. Isang lihim, isang kwento na hindi dapat malaman ng iba. Pero bakit hinahanap-hanap ko pa rin siya? Bakit kapag hindi siya nagme-message, parang may kulang sa araw ko? Unti-unti, napapansin ko ang sarili ko sa salamin. Hindi na ako yung babaeng proud sa pamilya niya. Hindi na ako yung partner na kayang magsakripisyo. Isa na akong taong may tinatagong kasalanan. At bawat yakap ng anak ko, may kirot. Bawat tingin ng partner ko, may hiya. Minsan habang tulog ang partner ko, tinititigan ko siya. Mahal ko pa ba siya? O mahal ko lang yung ideya ng dati naming kami? Hindi siya masamang tao. Hindi siya nananakit. Hindi siya nagloko. Nasaktan lang siya ng tadhana. At ako ang nanakit sa kanya nang hindi niya alam. Minsan naiisip ko, baka hindi ako naghanap kung mas naging open kami sa isa't isa. Baka kung nag-uusap kami ng masinsinan, baka kung humingi ako ng tulong imbes na maghanap ng pansamantalang solusyon. Pero huli na ba ang lahat? Takot akong mahuli. Takot akong masira ang pamilya ko. Takot akong makita ng anak ko balang araw bilang babaeng hindi naging tapat. Pero mas takot ako sa katotohanan na baka hindi ko kayang tigilan. Dahil sa bawat pagkikita namin ng lalaki, parang may bumabalik sa akin. Confidence, validation, attention. Pero pagkatapos nun, mas malaki ang lungkot. Parang may butas na lalo ko lang pinalalaki. Alam kong hindi ito kwento ng bida, hindi ito kwento ng tama. Isa itong kwento ng pagkakamali. Pero gusto kong magbago. Gusto kong kausapin ang partner ko. Hindi tungkol sa pagtataksil kundi tungkol sa nararamdaman ko. Gusto kong sabihin na nahihirapan ako, na may kulang, na kailangan namin ng tulong. Maaaring counseling, maaaring therapy, maaaring masinsinang pag-uusap. Gusto kong itigil ang maling relasyon bago pa tuluyang masira ang tama. Hindi ko alam kung mapapatawad ko ang sarili ko. Hindi ko alam kung may pag-asa pa ba ang kami. Pero ang alam ko, hindi ko kayang mabuhay habang doble ang buhay ko. Kung may natutunan kayo sa kwento ko, ito yun. Minsan, ang pagtataksil hindi nagsisimula sa pagnanasa. Nagsisimula ito sa lungkot, sa katahimikan, sa mga bagay na hindi na pag-uusapan. Pero hindi dahilan ng lungkot para manakit ng iba. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagtatago ng kasalanan, kundi sa pag-amin at pagharap sa consequences. Hindi ako perpektong babae. Hindi ako perpektong partner. Isa lang akong taong nagkamali. At ngayon, naghahanap ng lakas ng loob para itama ang mali. Sa bawat gabi, may kwentong bumapalot sa puso.